nakaraan na. And we only live in the present para paghandaan ang kinabukasan, ka-vibes ha. Kaya kung ano man ang mga nangyari kahapon o nakaraan, dapat laging magsilbing aral para bawat araw na nadaan, mas alam na natin ang dapat nating gawin. 'Di ba? Ganyan raw dapat ang ating thinking, ka-vibes ha, para para tayo mabuhay sa mga hindi natin magandang karanasan. Lahat naman kasi tayo ay hangad yung maayos at magandang buhay. Sino ba namang gusto ng hindi magandang buhay, 'di ba? Lahat tayo may pangarap, pero wala sa atin yung nakakaalam kung ano ang nangyayari or mangyayari bukas. Kahit nga ang mangyayari mamaya may uncertainty, di ba? Hindi naman natin alam eh. Yes, may plano pero hindi pa rin tayo sure kung mangyayari ba or magbabago. Kumbaga we can only wish maabot natin yung mga gusto natin sa buhay. Pero ka-vibes, tadhana pa rin ang magdadala sa atin doon. Ayan ha. Kung nakasulat, mangyari, kailangan, prepared tayo, and the only way to prepare is to be our best every day. Ayan na. Kaya nga dapat talaga sa bawat araw nagigising tayo, kailangan yung mindset natin ay dapat maging mabuting tao. Maging mabuti ako kaysa kahapon. Mas 'di ba yung ganun dapat ang mindset. Mas magiging mabait ako ngayon kaysa kahapon. Medyo bait-baitan lang ako kahapon. Ganyan ba dapat ang mindset? Ikaw ba ka-vibes, ganyan ba yung mindset mo? Sabi nga nila, the only way to move forward is to learn from the past. Live the present and prepare for tomorrow. Oh, 'di ba? Kaya kung gusto mo magkaroon ng productive week, simulan mo yung Lunes mo ng maayos. Pero syempre, kailangan ready ka rin para sa mga changes. And speaking of changes, kailan ba huling may nangyaring major changes sa buhay mo, ka-vibes? Hindi physical ha. Given na yan na minsan, di ba, nagbabago naman talaga yung physical na anyo natin. Oo, nandyan ang mga hello doctor. Oh, di ba? What I mean is, kailan nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo na hindi mo inaasahan? Yung bang halos hopeless ka na? Di ba, dumarating tayo sa buhay natin na parang wala nang mangyayari. Ata, ganito na lang kasi, G. Pero biglang magkakaroon ng twist of fate at nakakita ka ng ibang paraan para abutin yung pangarap mo. Minsan kasi 'di ba, pinaglalaruan tayo ng tadhana eh. Kumbaga ang buhay natin ay isang malaking maze. Oo, may mga signs na malilito ka, dito ka dapat ba or dito, to the left, to the right. Akalain mo, 'di ba? Akalain mo na tama, yung pala mali. And then minsan naman akala mo mali, yung pala yun yung nagiging choice mo dahil nahirapan ka na. Yung pala, yung kailangan mong pagdaanan na yun, doon ka pala magiging successful. Doon ka pala aasenso. Doon mo ba, naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Sabi nga nila, everything happens for a reason. May dahilan kung bakit tayo nasasaktan. May rason kung bakit tayo nabibigo, di ba? At may rason kung bakit nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Ayan ha. So, sa kinalalagyan natin, kung anumang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, ka-vibes, talagang ganyan. Laging nakadepende yan sa choices natin. Kagaya na lang ng ating letter sender ngayon na ibabahagi niya ang unang kabanata ng kanyang kwento for this week. Yes, ang story po ni Rowena na mapapakinggan niyo po for the whole week, ka-vibes. Kaya nako, baka tutukan niyo po ang ating story for this week featuring Rowena. Of course, dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig. All the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama, ka-vibes. Kaya, nako, tara na't pakinggan niyo po ang ating story for today na galing kay Rowena until Friday. Hello sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live and of course sa lahat po na patuloy at walang sawang nakikinig sa atin sa mga kanilang mga radyo. Ka-vibes, smile ka naman dyan and thank you sa pagsama sa akin hanggang mamaya. Kaya tumutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes.
pangarap ang ating letter sender na si Rowena. Pero alam mo yung hearing dun sa part na sinasabi ni Rowena na Kathy G, kung alam lang ng aking pamilya yung pasakit, yung sakit, yung paghihirap na dinaranas ko dito sa Amerika. Alam mo, maraming ganyan. Marami ang mga ka-vibes natin, kababayan nating OFW na naghihirap, nagtitiis, malayo sa pamilya para lang mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang pamilya, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga kapatid, 'di ba? Alam mo 'yun, ang sakit isipin, pero 'di ba, para sa taong punong-puno ng pangarap, para sa taong punong-puno ng pag-asa, hindi ito natatapos dito sa storya ni Rowena na punong-puno ng inspirasyon. Kaya ka-vibes, abangan nyo rin po bukas kung ano pa ang continuation ng story ng ating letter sender na si Rowena tungkol sa sinapit niya sa kanyang mga kaibigan naman. Papaano nga ba at ano ang mangyayari dito? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line kung kayo po ay na-inspired sa ating story ngayong araw na ito. Simula pa lang yan, ka-vibes. I-share mo na po yan, ha? Or pwede rin po sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Yan, sa FB Live, yan, sa mga nanonood. Pwede nyo pong i-comment dyan ang inyo pong mga reaksyon. Ikaw ba, ano bang pangarap mo? Papaano mo iibahin ang iyong kapalaran? Nasabi mo na ba, ka-vibes, that there's something new in your life? Kaya eto, nagpupursigi ako magtrabaho kahit na nahihirapan, kahit na pagod na. Because of you, lahat gagawin ko. Love me, Kathy G po, ang inyo pa rin pinapakinggan. Ngayon, 2:19 po ang ating oras. Kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Hello po sa mga ka-vibes po natin na still tutok na tutok po sa ating programa. Lalo na po mga ka-vibes po nating driver na pumapasada. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pong pagtutok. Paano mo ba iibahin ang iyong kapalaran, ka-vibes? Alam niyo po ba na ayon po sa psychology, sa destiny o kapalaran, yung tinatawag na fatalism, ito yung paniniwala na mga pangyayari na itinakda na wala nang magagawa ang tao to change it. And according po sa isang article mula sa Very Well Mind, yung fatalism, ito yung paniniwala na predetermined by fate or destiny. Ayan ha. At nakasaad din dyan, yung fatalismo ay may kahinaan at maaari magdulot ito ng kawalang pag-asa or hopelessness o kaya naman resignation. Lalo na kapag naniniwala isang tao na wala na siyang control dun sa buhay niya. And yun naman po tinatawag na psychological determinism. Ito yun according po sa APA Dictionary of Psychology. Ang psychological determinism ay yung idea na ating kilos at pag-uugali determined by factors outside of a person's control. Diba? Napakalalim po ng mga dahilan, ng mga meaning ng yung sinasabi na sa psychology na destiny or kapalaran. Pero simple lang naman ka-vibes. Paano mo ba iibahin ang iyong kapalaran? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, 'di ba? Kung meron ka talagang layunin sa buhay mo na magbago, baguhin kung ano man ang meron ka ngayon na buhay, 'di ba? Nasa sayo naman 'yun eh. You're in control of everything. Sabi ni Jolly V. Silaran, Kathy G, ang ganda ng kwento, gaya din ako, marami din pangarap para sa mga ate ko. Gusto ko ring makaahon sa hirap. Higit sa lahat, ayoko makita o makarinig ng panglalait o pangmamaliit sa aking mga kapatid. Kaya pilit ko pong inabot ang aking pangarap. At ngayon po ay nasa ibaba pa kami, pero naniniwala ako na makakaahon din kami gaya ng sender. Magbabago din ang takbo ng buhay ng kapalaran naman. Basta maniwala ka lang at ikaw mismo kumilos ka, magbabago ang iyong buhay. Tiwala lang po sa kakayahan, huwag magpa-apekto sa sasabihin ng iba. True. And gaya mo rin, sender, kung sino pa yung akala mo maasahan, iiwan ka rin pala sa ere at hindi ka nakilala. Gawing motivation ang lahat, tiis-tiis lang. Laban lang sa buhay. Oo, wag agad susuko ka, vibes, ha? Hanggat may buhay, may pag-asa. Bilog ang mundo, correct. Bilog ang mundo, malay natin yung kasipagan, may gantimpala. Hindi lang malay, ang kasipagan talagang merong gantimpalang makukuha yan. Hello sa friends niya and relatives dyan sa Bulacan, Isabela, basta si Laran Clan. Thank you, Jollibee si Laran. And
This one is coming from William Mortel. Kathy G, kung ako sa'yo, kung paano ko siya babaguhin, dapat masikap at maging masipag po ako sa gusto ko at isipin ang ikauunlad ng aking kapalaran. Ayos yung kwento today, marami-rami pa ito hanggang Biyernes. Correct. Oo, abangan niyo po yan until Friday, ha? Paano ba umikot ang storya ng ating letter sender na si Rowena? Hanggang Friday niyo po maririnig. Ano pa ang mga pinagdaanan niya sa kanyang kaibigan, sa kanyang love life, at paano niya ibinalik at inisip ang mga nakaraan hanggang sa kanyang pamilya. So, abangan nyo po yan. And of course, isulat nyo na po kung ano ang title ng story or ipadala nyo na po yan sa title ng story for today until Friday. Ka-vibes, ha? Siyempre, may naghihintay na papremyo para sa iyo. Engineer today is Conti. Naka-loudspeaker ang PA system namin, Kathy G, sa 92.3. Na-shock ako dahil hindi ko pa na isi-send ang request ko, na-play na pala. Wow, ayan. Thank you, Engineer Tadeus Conti. Hello, Villarta Eduardo. Masipag ako sa trabaho para mabago ang life ng buhay ko at masuportahan ang family ko. Tama. Ganun dapat ang gawin, magsipag. Diba? Huwag tatamad-tamad. Edward Villarta ng Jensen. Hello po sa inyo dyan sa Jensen. And happy birthday to Night Tess. Ano to? Uy, Miss Altesa Sino Cruz, happy birthday po. Ayan, more birthdays to come. God bless you po. And Kathy G, shout out sa friends ko sa La Union, kay Maricel, Agnes Arago, Bartolome, and Soriano family coming from beloved Petsky, Pueblos of Baligyan, Jabonga, Agusan del Norte. Norte Mindanao. Palagi po nakikinig. Salamat. Thank you so much for tuning in. And also, ang biyaheng SPS Transit, biyaheng North Sagaray, FBR, Santa Cruz, Marilao Exit. Tune in din. Ganun din sa PPC Toda Terminal Pinagbuhatan, Pasig. Sa lahat po ng mga nakatutok, maraming salamat po sa inyo, ka-vibes. Tuloy lamang po tayo sa tugtugan, kaya walang bibitiw. Diyan ka lang. At syempre, manatiling nakikinig dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Nang sinabi ng ating letter sender na handang gawin ang lahat. All my life, Kathy G, offer ko sa aking pamilya, maghirap man ako, magsakripisyo ng todo-todo para sa kanila. Paano mo iibahin ang iyong kapalaran? Ang story po na binasa natin from Rowena, ang kanyang inspirational story sa first part ng ating pong Love Me Kathy G series, ay kinuwento niya kung paano yung hirap ng kanilang buhay hanggang sa makapunta siya sa ibang bansa dahil nga sa kagustuhan niya na makatulong sa kanyang pamilya, nagpumilit na pumunta ng ibang bansa. Good thing merong taong tumulong para makarating ng Amerika. At nung nasa Amerika na, eto na. Dito na nagsimula ang kanyang kalbaryo, Kathy G. Una, syempre, yung mga gamit doon, hindi niya alam paano gamitin, pero hindi niya, yung ine-expect niya na sana na magiging maganda yung trato sa kanya, iba ang nangyari, ka-vibes. Pero tiniis at patuloy na tinitiis ni Rowena ang kanyang ang hirap na dinaranas niya sa Amerika para lang mapatuloy na magbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya, mga pamangkin na umaasa sa kanya. Imagine, 12 silang magkakapatid. High school lang natapos nitong si Rowena, kaya naman kahit na ano na lang na pwedeng ibigay sa kanyang trabaho ay papasukin niya. Ayan. And maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig at nag-effort na magbigay po ng reaksyon sa atin pong letter for today. Pero hindi nga po natatapos dyan dahil tomorrow ang continuation po at papaano nga ba ang friendship pumunta sa kakaibigan at sinong mga kaibigan ang tumulong at tumalikod sa ating letter sender na si Rowena. Yan po ang abangan nyo tomorrow. Alam nyo, ka-vibes, hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob at tibay ng puso na magsakripisyo para sa iba. Patunay lang na lahat ay kaya natin gawin para sa mga mahal natin. And for you, Rowena, maswerte yung pamilya mo dahil nandyan ka para sa kanila, pero dapat kasabay ng pag-aalaga mo sa pamilya mo ay ang pag-aalaga mo rin sa sarili mo. Hindi mo magagawa yung mga bagay na ginagawa mo kapag ang katawan mo naman ang bumigay. 'Di ba? You know what? Lagi nating tatandaan, ang hirap na nararanasan natin ay pansamantala. Pero dapat ang mga lessons at love na bunga ng sakripisyo ay panghabang buhay.
Thank you so much for sharing your story with us. And sa mga gusto po mag-share, mag-email lang po lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Thank you for keeping me company, ka-vibes. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo sa continuation po ng story ni Rowena tungkol sa pagkakaibigan. Meanwhile, syempre, eto na po, makakasama nyo na naman ang mga kaibigan nyo tuwing, syempre, ang inyong mga ka-vibes tuwing Merienda Time. Nandito na po ang Tambalang Jaiklong! puno-puno ng energy. Yes! Oo. Because again and again and again, happy Monday! Yay! Everybody Oo. say ho! Ay, Wow, I love talaga. it. Yes. Oo, maligalig. Oo. At dahil maligalig kayo ba, paano nyo iibahin ng kapalaran nyo? Oh. Ladies first, again? Ladies Thank you so much for that wonderful question. If I were to be asked how the Carabao de Batuten. Sorry, hindi. Paano ko iibay ng kapalaran? Parang feeling ko walang kahit na sino ang pwedeng makapagdikta kung ano yung pwedeng mangyari sa mga susunod na minuto, susunod na oras. Oo. So ako, naniniwala ako dun sa sinasabi pa ulit-ulit na you need to trust the process. Oh, Kumbaga, whatever it is, kung ano man yung mga blessings, kung ano man yung mga kakaharapin mong problema, normal yan. Hindi mo pwedeng, kunyari, takasan Correct. yung mga bagay na papunta o paparating sa'yo. Kasi Yes. di ba, hindi, wala, ano to dahil, kahit nga yung mga manghuhula or yung mga, may mga ano sila, sightings, di ba? Correct. Hindi Lahat naman yan. confirm oo, di ba? Yes. So, alam mo, kapag inintindi mo pa yan dahil, sobrang hirap. Ang mangyayari sa'yo, mapaparanoid ka lang. So, dapat everyday nagigising ka, matutulog ka, like ako, syempre, di ba, baka may mga ka-vibes tayong iba ang kanilang relihiyon. Pero sa akin yung sarili religion ko, di ba, lagi lang ako nagpapasalamat na ako ay another day. Kumbaga, Correct. every gising, love sabi nga ni that. Papa Oji Diaz, di ba, every gising is a blessing. Exactly. Bago matulog, Totoo pinagpapasalamat ko na, naman. Lord, Oo. thank you for making me safe the whole day sa trabaho ko, yung kapatid ko, yung mama ko, yung mga mahal ko sa buhay. Yes. Salamat sa lahat. Kayo, laging isinasa kanya ko na lang lahat. Yeah. Parang all the glory Parang sa kanya. you give it Yes. Amen Give to it up that. there. Totoo, diba? At ngayon, sabay-sabay tayong tumugon. Oo. Iba na. Hindi ganon. Pero diba, te? Pero Oo. totoo naman yun. Para lang yung sermon lang yan yesterday. Ay, yung sinabi. yung gospel. Oo, diba? Na parang, alam mo to, lahat tayo may struggle talaga eh. May challenge tayo. Pero as long as marunong kang magpasalamat at syempre, alam mo yung struggle nga ni Jesus Christ, diba? Yes. Wow, diba? Oy, wow, nagiging mauna tayo. Pastora na ako ngayon. Ay, speaking of, mabanggit ko lang, sorry, not for ano naman, nabanggit lang yung sa struggle. Bago umakyat dito kanina, parang may nadaanan ako sa wall ko. Ngayon ko lang nalaman na yung mga nagpepenitensya pala, dati kasi parang nagkaroon ako ng thinking or may nagsabi ata, tapos pinaniwalaan ko na parang lang yung blood na nilalagay. Na parang kunyari, joke lang, gano'n. Merong iba talagang totoo yun. Yun na nga. Akala ko dati ganun. Tapos, dahil nga na-mention mo yung sa Struggle, sacrifice and struggle, Yes. ganyan. Nakita ko, literal nakita ko, napanood ko na biniblade yung likod, tapos parang pinapalo ng ganun. So, oo. sabi ko dun sa nakshi ko kay Miss A, ibig sabihin, totoo pala talaga. Sabi niya, yun talaga yung parang sacrifice panata nila sa pagpipenitensya. Oh my God, 2025 ko na na-confirm na meron pala talaga. Yes, meron talaga mga Yes. gumagawa nun. Lalo na Oo. yung mga areas talaga na very, particular sila sa pagpipinitensya. Yes, Oo. Oh my O, diba? Ang ating Mga learnings discussion. ang taray, learnings diba? ang taray. Iba naman At marami talaga. pa kayo. Meron ba kayong Spiritual. Oo, may mga bisita ba kayo today? Wala kaming bisita today. Ay. Because today is talagang Ano? parang gusto namin na Sige. magtatagisang kami. Ay, maganda sa yan. aming segment na He said. She Said. Oy, sino ba Oo. na nanalo na dito? Ay, Ayoko na lang ikaw bang mag-talk. reigning? Ayoko na lang Ay, mag-talk. sige. Sorry, Grabe naman. Hindi. Ayoko na lang mag-talk, pero medyo bumabala-balanse Ay, in naman. fairness. Lalaban pa kaya? Ay, dahil Kaya kasi pa? natalo ako, nanalo naman siya, natalo naman ako. Nag-alternate ate ko. Kumbaga, natututo na talaga itong In alaga ko to. No? fairness. Yes. Natututong to play it safe. Ini-eme-eme kami sa mga sentence na, pero in fairness, pasok sa banga. Kaya abangan! Magkakaalaman tayo mamaya, kaya abangan nyo po ang Banana Cruise susunod na. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM Radio.
Radio Magnolia. Favorite music. Diba? Wag na wag mamamangka. Sa dalawang. Pag wala akong mama. I love you, Ate Mela. I love you too. Ay, hindi mag-aalig. Ayaw mo talaga, Sean. Bali.